Waiting well, ang paghihintay ng mabuti. Ang hirap maghintay, di ba? Pero si Haring David, tinuruan tayo kung paano maging patient habang naghihintay kay Lord. Sabi niya nga sa Psalms 27 verse 14, "Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord." Yan po ang ating verse sa pagninilayan ngayong umaga sa ating pong live daily devotion. Kaya naman po, samahan po ninyo kami at sabay-sabay tayong matuto sa kung anong ituturo ng Diyos sa atin ngayong umaga. Good morning everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mabs, ang inyong low carb stroke survivor. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong araw ng Huwebes? Today is September 11, 2025. Magandang umaga po and welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa YouTube channel po natin, Ate Mabs TV. Sige po, I hope lahat tayo nasa mabuting kalalagayan. Kumusta po ang inyong lugar? Dito po sa amin medyo makulimlim pero wala naman pong ulan. Simulan na po natin ang ating devotion. Ang ating pong devotion ngayon ay matatagpuan sa Psalms 27 verse 14. Sa Tagalog, yan po ay mga awit, chapter 27 verse 14 na matatagpuan sa page 541 ng Lumang Tipan kung ganito po ang Bible ninyo tulad ng Bible ko. Para po doon sa mga nagsisimula pa lang magbasa ng Bible at pareho naman tayo ng Bible, ay madali ninyong matatagpuan yung verse for the day natin. Ayan, so basahin po natin, Ang sabi po dito sa Psalms 27 verse 14, New International Version. Wait for the Lord, be strong, and take heart, and wait for the Lord. Sabi naman po sa Tagalog, mga awit 27 verse 14. Kay Yahweh tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita, manalangin po tayo, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa presensya mo sapagkat kami ginising mo ng may kagalakan at punong-puno ng pag-asa ngayong umaga. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pong devotion na ito. Pangunahan mo po kami at tanging boses mo lamang po, Panginoon, ang nais namin marinig. Turuan mo kami sa mga bagay na nais mong matutunan namin upang kami ay makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Puspusin mo po kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning sa mga taga-God Loves You Movement na nanonood ngayon at sa ating Mabs TV at sa ating YouTube channel. Yan, so, bakit po kaya? Sige po. Ayan, so, again, para po sa mga ilang nag-tune in, ang ating pong devotion ay ang verse na ating pagninilayan ay kinuha natin sa Psalms 27 verse 14 na ang sabi po sa New International Version, wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Sabi naman po sa Tagalog, mga awit 27 verse 14, magandang balita, Biblia. Kay Yahweh tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Hallelujah. Praise be to God. Napakabuti ng Panginoon, ano po? Ayan, so, sa mga ngayon lang po, nag-tune in kayo nanonood ng Daily Devotion Live dito po sa ating Mabs TV. Magandang umaga pong muli sa inyo lahat. Ang title po ng ating pong devotion ngayon ay Waiting Well. Yan, or paghihintay ng mabuti. Tayo po ba ay naghihintay? Hindi po madaling maghintay, no? Parang yan po yung bagay na dapat nating ma-practice. Kasi nakakainip, no, ang paghihintay. Depende pa sa tagal ng hihintayin. Kaya naman, sabi dito, waiting can be hard. Talaga po hindi madaling maghintay. Most of us would prefer quick, efficient, and when possible,
instant results and answers. Di ba yung gusto natin? Kaya nga halos lahat ng bagay ngayon, instant na eh. Instant ang kape, instant ang noodles, instant ang delivery. Di ba? Pag nag-order ka, isang click-click lang sa inyong cellphone, matagal na yung 45 minutes, 30 minutes, nandyan na yung order mo. Ganun nakabilis ngayon. Kaya po madaling mainip ang tao ngayon eh. Kasi halos lahat na lang ng bagay pinadadali na, pinabibilis. Kaya tuloy parang panalangin, no? Pati panalangin, gusto natin instant. Pagka-pray natin, gusto natin nandyan na ang sagot. Pag tumatagal, naiinip tayo. Kaya gumagawa na tayo ng mga bagay na naaayon sa sarili nating desisyon, hindi sa desisyon ng Lord. Di ba po? Kaya, nako, ngayon po, mga panahon na pati mga kabataan, sobrang mainipin. Ayaw nila naghihintay. Kaya gusto nila lahat mabilis, lahat ang pacing mabilis. Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay ganoon. Kailangan pa rin nating ma-practice ang paghihintay o ang pasensya. Kasi sabi nga din, but waiting is a part of life. Talagang parte na ng buhay ang waiting. Kahit saan ka, merong waiting. Diba? Kaya nga merong waiting area. Sa hospital nga, lalo't kung public yan, talagang grabe ang haba ng waiting time. Maging sa mga government, no, na pupuntahan nyo, like PhilHealth, like sa mga munisipyo, kukuha ka ng permit, o kung ano man yung mga kukunin mo sa SSS, kung kukuha ka ng ID, talagang you need to wait. Kasi parte na ng buhay natin yan. Kahit nga sa food chain, sabihin mo ng mabilis ang galawan dyan, pero pag ikaw ay nag-order, maghihintay ka pa rin, bibigyan ka ng number or bibigyan ka ng something na para maghintay ka. Kasi hindi instant, no? Lalo kung marami ang customer. So lahat naghihintay. Part talaga ng buhay ang paghihintay. At kahit ayaw natin yan, talaga pong kailangan nating ma-practice yan. We must wait for seeds to grow. Yan yung mga example di ba? We must wait for seeds to grow into food, for one season to fade into the next. Kasi di ba, ang tawag dito, ang bigas, di ba? Ang palay, pag tinanim mo yan, hindi mo naman yan pagkatanim mo ngayon, bukas aanihin mo na eh. Maghihintay ka. Talagang may waiting period. Ganun din ang mangga. Grabe ang mangga, 10 taon yan. Pag itinanim mo yan, 10 taon ang hihintayin mo para makaani ka. Lalo na po yung pili. Yung pili nut, ako, marami yan sa Bicol, naalala ko lang bigla. Ang tagal po ng waiting period para magbunga at mapakinabangan. Kaya hindi po madali ang lahat ng bagay sa mundo, no? And for babies to mature into adults, and for trees to stand tall enough to finally offer shade. Maging ang tao, hindi naman po mabilis no, ang paglaki natin. Talagang merong waiting period. Pagkalabas niyan, pagkapanganak, maghihintay ka hanggang mag-mature yan. At talagang taon ang bibilangin mo. Maging ang mga puno, no? Bago maging ganyan katangkad yan, katulad ng mangga namin, ay matagal na panahon ang hihintayin mo upang ito'y mapakinabangan. So, whether we like it or not, waiting takes patience. Kailangan natin ng patience, no, sa paghihintay. Kaya nga maraming taong naiinip sa paghihintay, walang pasensya, kaya tuloy, maraming bagay tayong nagagawa sa mundo ito na nakakapag-desisyon tayo ng hindi pa pala time para sa bagay na to, ginawa na natin. Kaya marami ang pumapalpak. Diba? At marami po akong patotoo patungkol dyan. Kasi mainipin po akong tao eh. Lalo na pagdating sa mga pangarap, sa mga bagay na gusto maabot, sa mga bagay na gusto marating, minamadali natin ang lahat ng bagay. Kaya tuloy ang kadalasan, nagkakamali tayo ng desisyon sa mga bagay-bagay. Kaya po, pakaingatan natin yan. Lagi nating tatandaan na parte ng buhay natin ang paghihintay, ang pagpapasensya. So we can wait days, months, years, or even decades for a prayer to be answered, for an overdue apology, for the timing to be right, or for a dream to finally come to pass.
So talagang bibilangan mo ng araw, buwan, taon, o even dekada, no? Para sa katuparan ng ating mga pangarap, para sa kasagutan ng ating mga panalangin, para sa mga taong hinihintay mong humingi ng apology sa'yo, or dun sa right timing na talagang hinihintay mo. Diba? Yun nga manliligaw eh, diba? Pag nanliligaw yan, talagang kailangan mo ng patience at may waiting time yan kung kailan ka sasagutin. So be patient enough, no? Para hindi tayo magkamali sa mga decisions na gagawin natin. And waiting requires courage, di ba? Kailangan talaga ah maging mapagpasensya, may courage ka sa paghihintay, huwag kang maiinip kasi ang mainip talo, di ba? Kaya nga tayo na madalas napapahamak kapag ka nagmamadali, maging sa pagdadrive, di ba? Minsan inip na inip ka kasi merong traffic, di ba? Kaya yung iba nagka-cut, yung iba gumagawa ng mga kung ano-anong daan nila para lang makalusot sila. Naku, alam niyo po, experience ko yan dito sa lugar namin. Kasi grabe po ang traffic ngayon dito sa amin simula nung nagkaroon po ng exit dito sa Tambubong area. So, from NLEX, no, galing sa Manila, may exit kami dito, yung Tambubong exit. Ang lapit namin dito. So ngayon, dahil marami nang dumadaan dito, may exit din dito papuntang norte. So, syempre, ang dami nang dumadaan dahil, ah, kumbaga, another route ito eh, pa-exit. Kaya ang daming sasakyan. And it lang po ng kalsada namin dito. So, syempre, sobrang traffic ang dinaranas namin ngayon. Eh kami po, pag lalabas kami papuntang Santa Maria, ang daanan talaga namin, yung daanan ng mga dinadaanan na mag-exit. So, pag pauwi na, halos ayaw kaming isakay ng tricycle. Kasi nga, sobrang traffic, ang tagal nilang nakakabalik. Talo daw sila, no? So, pag sasakay ako ng tricycle, damang-dama ko yung pagkainip ng tricycle driver na ginagawa niya lahat ng paraan niya para lang makalusot siya na to the point na sinasalubong niya na. So, ito po yung traffic, ano? Eto siya. Talagang gaganyan siya at gagawa siya ng way para makalusot siya. At pag meron na namang umanda at may makakasalubong, gaganyan siya. Napakadelikado, no? Kaya nga po yung pagkainit, naku, ang daming pwedeng mangyari dyan. So, ang dami nagkaka-problema, ang dami na aksidente. Kaya nga sabi ko, oh Lord, medyo pagluluos ako ng Santa Maria, papupunta ako sa Santa Maria, aagahan ko na. Kasi talagang mainipin yung mga drivers, no? Dapat huwag tayong maging mainipin, ha, bilang mga drivers kasi delikado po yan. Buhay niyo nakasalalay dyan. Lalo na kung kayo ay nagmamaneho ng tricycle, grab, bus, taxi, o kahit ano pa man yan. Ingatan nyo lalo't kung meron kayong pasahero. Kasi hindi lang buhay nyo ang kailangan nyo ingatan, pati yung buhay ng pasahero nyo. Kaya talagang, nininervous ako sa mga tricycle driver na sumasalubong. Paano kung biglang may di ba? So, hindi natin alam. Kaya abot-abot yung panalangin ko. Kapag ako'y nakasakay sa tricycle, papauwi dito sa amin. Sabi ko, Lord, guide me, guide us, Lord. Kasi talagang very aggressive sila. And wag po tayo masyadong ganun ha. Mainipin kasi talaga ang tao. So, King David lived nearly 3,000 years ago. But he knew what it means to wait for God's timing. To wait to be king, to wait to be rescued from his enemies. Kaya nga niya naisulat itong Psalms 27 verse 14. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Psalms 27 verse 14. Sabi po ito sa New Living Testament. So, ganun din tayo, no? Kapag dumarating tayo sa time tayo na iinip, tulad ni King David, kausapin mo sarili mo, uy, huwag kang masyadong magmadali, maghintay ka, be brave, take heart and courageous, wait patiently for the Lord. Kasi may plano pa ang Diyos sa'yo. Huwag kang magmadali. Kasi sa lahat ng bagay, nagmamadali tayo. So sa prayer, huwag kang magmadali. May sagot ang Diyos diyan sa'yo. Hindi pa lang ngayon,
Pero alam ng Diyos ang tamang timing para dyan. Kasi He knows our future. Siya may hawak ng buhay natin eh, di ba? So if David thought, thought waiting on God was important enough to write it twice in one verse, we should probably pay attention. Di ba dalawang beses binanggit ni David, ni King David, wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently to the Lord. Dalawang beses niyang inulit na maghintay tayo patiently for the Lord sa kanyang timing, sa right timing. Sabing ganun, pay attention. Kasi ibig sabihin, kaya niya inuulit kasi nga, tayo ay masyadong mainipin. 'Di ba? Si King David, sa totoo lang, sobra siya sa paghihintay. Nung inanoint siya ni Prophet Samuel bilang hari, pero hindi agad siya umupo sa trono. Taon nang lumipas, tumakas siya kay King Saul, gusto pumatay sa kanya. Dalawang beses niyang pwedeng patayin si Saul para makuha na niya ang trono. Pero sabi niya, I will not touch the Lord anointed. Bakit? Dahil nagtiwala siya sa timing ni Lord. Kaya nga tayo, no? Kung naghihintay ka ng sagot sa panalangin mo, huwag kang susuko. Perfect ang timing ni Lord. Promise. Hindi nagkamali ang Diyos sa lahat ng kanyang decisions at sa kanyang mga ginagawa para sa atin. Kaya huwag tayong maiinip. Matuto tayong maghintay sa kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. But waiting patiently for the Lord isn't an excuse to do nothing. Pero hindi naman ibig sabihin na nagpe-pray ka at hinihintay mo ang sagot ng Lord, wala ka nang gagawin, uupo ka na lang. Siyempre, meron kang gagawin. Kung nagtatrabaho ka at nananalangin ka sa katuparan ng mga pangarap mo o sa katuparan ng mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, maghintay ka habang nagtatrabaho ka. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos, tuloy-tuloy lang ang buhay. 'Di ba? Hindi pwedeng maupo ka na lang at wala ka nang gagawin. So while waiting for the answer of the Lord, continue ka sa iyong mga ginagawa at ipagkatiwala mo ang lahat sa Diyos at maniwala ka, tutugon ang Panginoon. Sasagot siya, 'di ba? Huwag ka lang maiinip. When we can proactively wait on God by staying in communication with Him. Yun yung isang bagay na pwede natin gawin. Habang hinihintay natin ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin, magpatuloy tayo sa pananalangin. Huwag kang bibitaw sa iyong pananalangin, sa iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na tunay na sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. So we can proactively wait on God by staying in communication with Him by looking for His fingerprints in ordinary moments, by reading about His story and His plans in His Word, by worshiping Him no matter what's happening across the globe, by serving the people both inside and outside of our circles, and by thanking Him for the gifts He's already given us. Ang daming pwedeng gawin, di ba? Pwede mo ipagpatuloy yung buhay mo sa kung ano yung ginagawa mo, pagsunod sa Diyos. Araw-araw, i-acknowledge mo si Jesus Christ bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Magbasa ng kanyang salita habang nananalangin ka. Continue to read the Bible para makita mo ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa akin. And then continue to worship Him every day ng buhay mo. And not only inside the church, but also kahit nasa bahay ka, you can still worship God. And pwede mo pa rin tulungan at patuloy na makapag-share ng Word of God sa loob at labas ng bahay mo at sa circle of friends mo. So marami po tayong pwedeng gawin. At pagpasalamat, syempre, sa napakaraming bigay ng Diyos sa atin, biyaya na patuloy yung pinagkakaloob sa atin. So magiging busy tayo sa maraming bagay, no? Kaya hindi tayo maiinip para habang hinihintay natin yung sagot ng Diyos, continue tayo sa ating pamumuhay. Just because a specific door isn't open or a particular opportunity isn't available at this moment, doesn't mean God isn't moving. Hindi ibig sabihin na parang wala pa yung sagot, akala mo wala nang ginagawa ang Diyos. Parang akala mo sinarado na ng Diyos ang pintuan. Hindi po, 'di ba? May ginagawa ang Diyos. At patuloy siyang kumikilos kahit kala mo wala. Dahil even when you are waiting, God is working. So habang naghihintay ka, magtiwala ka na ang Diyos ay may ginagawa sa buhay mo.
Kumikilos siya. Kaya huwag kang maiinip. Tandaan natin, di ba? Maraming mga tao sa Bible ang nagpatunay kung paanong sila ay naghintay patiently with the Lord. At hindi sila nainip, di ba? Patuloy silang sumusunod sa Diyos. Isang example dyan si Noah. Noah spent decades building an ark as he waited for God to do what he said. So, kita mo no, gaano kalaki yung pinagagawa ni God na ark para kay Noah. Pero nainip ba siya? Dekada ang binilang hanggang matapos ito. Hindi siya nainip sa mga messages ng Lord kung ano yung detalye ng mga dapat gawin. Hindi nga siya nagtanong, di ba? Basta siya ay nagpatuloy, kumilos, gumawa, at natapos niya yun. At hindi siya nainip. Tuloy-tuloy lang. Dahil kahit sabihin pa ng Diyos na may bahang darating, pero wala naman siyang nakikitang baha at nasa tuktok siya ng bundok. Ano ikakatakot sa baha? But still, he followed, he waited, at talagang hindi siya nainip. Ganun dapat tayo, no? Mga anak ng Diyos. Huwag tayong maiinip sa pangako ng Diyos sa atin. Ako po, maraming beses ako nainip sa buhay ko, nung lumang buhay ko. Nung ako po ay nasa panahong talagang sobrang eager na makuha yung mga pangarap ko sa buhay. Na minsan parang di mo naman talaga kailangan, pero dahil ewan ko bakit ganun ako noon, gustong-gusto kong makuha yung bagay na to, gustong-gusto kong maabot ang bagay na to, gustong-gusto kong kumita ng malaki, kasi ang feeling ko kailangan, pero kung titingnan mo, hindi naman ganun kalaki ang pangangailangan namin. Pero masyadong mataas ang mga pangarap ko, kaya gusto ko itong maabot. Hindi lang para sa akin, kundi para sa sarili ko. Kaya ang ginawa ko, dahil sa sobrang pagkainip ko, sa sagot ng Diyos sa mga panalangin ko, kumikilos na ako ng ayon sa sarili ko, ng ayon sa kagustuhan ko. Kaya po, andyang didiskarte na ako, gagawa na ako ng mga bagay na hindi dapat, hanggang sa puntong mangungutang ako, kasi kailangan kong mangutang para magawa ko itong mga bagay na to, na hindi ko man lang hinihintay ang Diyos kung ito bang mga desisyon na gagawin ko ay naaayon sa Diyos. Di ba? Kaya nalubog ako sa utang, ang dami kong taong inutangan, mga lending, pumasok pa ako sa 5-6, alam mo yun, para lang magamit ko sa puhunan, sa negosyong gusto kong simulan. Ang dami-dami ko kasing gustong gawin, na hindi ko man lang hinihintay ang Diyos. Although pinagpe-pray ko po yun. Lord, tulungan mo naman po ako sa negosyong sisimulan ko. Lord, tulungan mo naman po ako kung tama itong desisyon na gagawin ko, na ang puhunan gagamitin ko ay ipangungutang ko. Pinagpe-pray ko, pero hindi ko hinihintay ang sagot ng Diyos. Kung yes or no ba, o tama bang ituloy ko yan. Hindi ako naghihintay, naiinip ako. Sabi ko, Lord, ang tagal eh, kailangan ko nang gawin ito para makuha ko itong bagay na to, para magawa ko itong bagay na to, para kumita na ako ng malaki. So sa aking kainipan, nagdidesisyon na ako on my own. Hindi ko na hinihintay ang sagot ng Diyos. Kaya tuloy, alam niyo po ba, ang nangyari? Puro kapalpakan. Puro kapahamakan. Mali. Kasi nag-depend ako sa sarili ko, self-centered ako eh. Tumingin ako sa sarili kong kakayahan. Kaya ko to. Basta Lord, patnubayan mo lang ako. Alam mo yun, parang laging nandyan lang back up si Lord. Parang nasa likod si Lord, hindi siya nasa harapan ko. Kaya lagi ko sinasabi, Lord, basta back upan mo ako dito, tulungan mo ako ha. Ito na eh, nagkaroon na ako na nakakuha na ako ng pera, nakapangutang na ako. Tulungan mo na ako ha. Yung bang kapag nandun ka na, saka ka nananalangit, nangungulit sa Diyos, sa tulungan ka, eh hindi pa nga sumasagot si Lord eh. Yan ba talaga yung gusto ng Diyos para sa'yo? Yan ba yung gusto niya? Eh kaso minsan, di ba, ayaw natin pinangungunahan tayo. Kaya sige, go ako noon. At nagulat na lang ako na parang isang lobong napakalaki na pala ng problema ko. Nasasabog na ako sa sobrang laki. Nang dahil sa sarili kong pagdidesisyon na hindi ko hinintay ang desisyon ng Diyos. Nagkamali ako. At nung nakita ko na at natauhan ako, ang laki-laki na ng problema ko. Pero ang bait pa rin ng Diyos, nalampasan pa rin namin yun.
na pagtagumpayan. Kaya lang naiisip ko minsan, sabi ko, Lord, kung hindi sana ako naging self-centered, maaaring hindi nangyari ang mga bagay na yun. Na up to this moment, dama ko pa yung effect nun. Meron pa rin talagang epekto na hindi madali, no? Talagang pagdadaanan mo. Yung mali mong ginawa, yung resulta nito. At ang nakakalungkot, hindi lang ikaw ang tinatamaan ng epekto nito. Maging ang pamilya mo, tatamaan, maaapektuhan. Kaya napakahalaga ng paghihintay. Maging God-centered tayong mga tao. Ang tingnan natin, ang Panginoon, ano ba yung gusto ng Diyos para sa atin? Maghintay tayo. Kasi mainit. Hindi ka naman gugutumin ng Diyos. Alam mo, ngayon yung panahon namin ito, iniisip ko, sabi ko, Lord, hindi naman talaga namin kailangan ng sobrang laki ng pera. Tapos na yung aming pangalawang anak na pinag-aaral. Bunso na lang yung aming natitira na papag-aralin. Compared sa dati, hindi na ganun kalaki. Pero kung titingnan mo, ito lang ang kailangan, yung basic needs na lang talaga, pang araw-araw. Hindi na kailangan yung sobrang laki. Kaya na lang hihintayin yung sobrang laki kasi nakagawa na naman tayo ng mali along the way. Diba? Kaya ito na naman. Sabi ko, Lord, continue to guide us and help us and give us the wisdom on what to do and how to do it right this time. Kasi di ba, ang hirap po eh. Kaya wag tayong mag-depend sa sarili nating kakayahan. We need Jesus Christ. Seek God always. Seek God first. Para tayo po ay tama ang tatahakin nating landas. Kasi sa totoo lang sa mundong ito, we don't need yung sobrang daming pera, sobrang gandang bahay, sobrang daming sasakyan, because lahat yan temporary. Wala tayong madadala niyan sa ating sa kabilang buhay pag tayo kinuha ng Diyos, di ba? Iiwanan din natin ang lahat ng yan. At yan po ay hindi natin masasabing pwedeng panghawakan na yan ay permanenteng atin. Di ba? Ako, na-experience din namin yan. Akala namin ang buhay namin ay lagi nasa taas. Talagang bumababa, parang gulong, no? Gulong ng buhay. Umiikot yan. Minsang nasa ibabaw ka, minsang nasa ilalim ka. So, paghandaan mo yung buhay mo pag umilalim, yun yung dapat mong gawin. Pero not to the point na maghangad ka ng sobra. Diba? Mag-ipon ng sapat, tulad ng mga langgam, sa oras ng pangangailangan. Pero hindi yung bagay na hangarin mo yung sobrang laki. Kaya tuloy, ako ganun po ako nun. Kung maghangad ako, sobra sa pangangailangan ko. Kasi bakit ka maghahangad ng sobra sa pangangailangan mo, may Diyos na magpo-provide ng pangangailangan mo. Diba? Magtrabaho ka. Anong kailangan mo? Yan ang ibibigay ng trabaho mo sa'yo. Yung mga iba pang mga bagay, ay kung kailangan mo, dibilhin. Kung hindi kailangan at luho yan, huwag mo unahin. Diba? Delayed gratification. So, alam mo yun, ang buhay, pwede nating ayusin at lagi nating idudulog sa Diyos kung ano yung ating mga plano, gusto nating gawin, dahil may Diyos na nakikinig, may Diyos na nagpapala, at may Diyos na nakakaalam ng ating kinabukasan. Hindi tayo may hawak ng buhay natin, mga kapatid, di ba? Ang Diyos ang may hawak nito. Kaya ipagkatiwala natin ito sa Kanya. Nang sa ganun di tayo pumalpak sa mga desisyon na gagawin natin. Although nangyayari talaga yan. Kasi tao lang tayo, no? Tayo po ay nasa flesh pa. Marami tayong mga bagay na minsan nakakalimutan natin na andyan nga pala si Lord para mag-decide for me. Andyan nga pala si Lord bilang nakakaalam ng buhay ko. Bakit ko nga ba siya pinangungunahan? So, diyan po nangyayari yung mga kapalpakan ng buhay natin nang dahil sa pagkainip natin. Naiinip tayo. Ang dami natin pinagkakainipan sa buhay na to, di ba? Kaya nga, dito tinuturuan tayo ng Diyos to be patient enough sa buhay natin, sa trabaho natin, sa negosyo natin, sa pag-aaral natin, kung estudyante ka, at sa lahat ng bagay at aspeto ng buhay natin. Maging pinansyal yan, maging spiritual yan, maging physical yan, di ba? Kaya tayo nai-stress eh. Kaya tayo nagkakaroon ng mga isipin sa buhay. Pag-aalala, takot is because naiinip tayo. Na para bang, ba't ganun ang tagal? Wala pang sagot. Lord naman, ang tagal mo naman, ba't ganito, di ba?
Kaya tuloy ang nangyayari, sa kahihintay mo at naiinip ka, didiskarte ka na on your own. Tama kaya yung diskarteng gagawin mo? O mas lalong makakadagdag sa problema na meron ka? Diba? Kaya nagkakapatong-patong ang problema eh. Kasi eto ka, may problema ka, idinadasal mo sa Diyos na naway tulungan ka, pagalingin ka kung may sakit ka, i-provide ka sa mga pangangailangan mo, nainip ka, ang tagal ng sagot ng Diyos. Lord, ang tagal eh, kailangan ko na to eh. Gagawa ka ngayon ng desisyon, ng diskarte, ng naayon sa iyong sariling, galing, talino. At hindi pa sapat yun. Hindi ka pa nasasapatan doon, naiinip ka pa rin, pang kulang, gawa ka na naman ng diskarte. Akala mo yung diskarte yung ginagawa mo, solusyon. Yung pala, yung diskarte yung ginagawa mo, problema pala. Dagdag problema sa problemang meron ka na. At isang araw magugulat ka, yung maliit mong problema na dapat na solusyonan dahil sa paghihintay sa Diyos, mas lalong dumami, 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 at halos parang lobong sasabog na dahil hindi mo na ngayon alam kung ano ang gagawin mong solusyon para dito. Pero dahil napakabuti pa rin ang ating Diyos, nandyan siya. Naghihintay lang na lumapit tayo sa Kanya na, Panginoon, patawarin mo ko. Mali ang desisyong nagawa ko. Sorry po, Panginoon. Bagamat alam kong dapat naghintay ako. Bagamat alam kong dapat nagtiis muna sa kung ano yung meron at hinintay namin ang sagot mo. At hindi kami naghangad ng sobra. Patawarin mo kami. Yun ang hinihintay ng Diyos ang magpakumbaba tayo. Ibaba ang pride at aminin na nagkamali tayo at nagkasala. Nagdesisyon ng naayon sa ating kalooban, hindi sa kalooban ng Panginoon. Yun ang hinihintay ng Diyos. Tutugon ng Panginoon ulit. At matuto na tayo this time na maghintay sa sagot niya. Huwag tayong masyado na pati ang Panginoon minamadali natin na parang gusto natin laging ang Diyos ay instant kung sumagot. Diba? Na para bang siya ay ATM na pag sinut mo yung ATM card mo at may laman naman agad-agad maglalabas ng pera. Hindi po ganun ang ating Panginoon. He is always in the right timing. Ganun kabuti ang Diyos natin. Kasi alam niya na yung right timing, pag yun ang mangyayari, yun ay para sa ikabubuti natin. Kaya huwag ka mainip. At kung nagawa mo naman na yung mga maling desisyon na yan, humble down. Magpakumbaba tayo na humingi ng tawad dahil sa mali nating mga naging desisyon sa buhay natin ito. Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi niya hayaan na hindi tayo matulungan sa mga bagay na nagawa nating mali. Basta marunong lang tayong mag-admit na tayo ay nagkasala, na tayo nagkamali, at tayo hindi sumunod sa kanyang kalooban. Ganun tayo. Ganun kabuti ang ating Diyos. Diba? Kasi talaga po napatunayan ko na yun sa buhay namin eh. Noon, dami kong nagawang mali. Kapalpakan sa buhay ko dahil sa sobrang pagmamadali. Natatandaan nyo, pagka simpleng ano natin, simpleng example ng pagmamadali. Di ba pag nagmamadali ka sa umaga, hindi ka na nakapag-pray, wala kang devotion. Kasi nagmamadali ka, lalo na pag late kang nagising. Siyempre, ayaw mo malate sa trabaho, kahit magmamadali ka. Hindi ka na nakakakain pag nagmamadali ka. Pag nagmamadali ka, patakbo ka ng lumabas, ang dami mo nakakalimutan. Di ba? Andiyan nakalimutan mo susi ng bahay, andiyan nakalimutan mo isara ang bahay, andiyan nakalimutan mo na yung wallet mo. So, paano ka papasok kung wala kang pamasahe dahil naiwan mo yung wallet mo? Di ba? Ang daming naiiwanan, ang daming palpak kapag ka nagmamadali ka. Kaya dapat po lahat ng bagay, huwag natin pagmamadalain. Be patient. Di ba? Be patient. God is with us. He loves us. He is with us. He cares for us. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Diba? Kasi ang Panginoon ay tunay na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sabi niya sa James 5 verse 7, Be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. Sabi pa dito, sa Isaiah 40 verse 31, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint.
Di ba ang mga taong may hope, may pasensya, mayroong paghihintay sa Diyos, talagang magsusoar sila like eagle, like soar their wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Diba ganun ang pangako ng Diyos sa mga anak niya? Na talagang, kasi kapag ka meron kang patience at marunong kang maghintay, nandun yung hope. Magkakadikit yan, magkakasama yan. Diba? Kaya, please, panghawakan natin yung pangako ng Diyos ng may pagpapasensya at paghihintay. Huwag kang maiinip, may maganda at mas magandang plano ang Diyos sa iyo. Diba? Huwag natin siyang pangunahan. Alam ng Diyos ang buhay natin. Kahapon, ngayon, at bukas. Yung future, sino ba nakakaalam niyan? Hindi yung manghuhula. Walang ibang nakakaalam ng kinabukasan o ng future mo at future ko, kundi ang Panginoon lang. Kaya sa Kanya natin pagkatiwala ang buhay natin. Alam niya eh, di ba? Alam niya kung yung gusto mo ay nakaayon dun sa future mo. Kasi kapag hindi nakaayon yan sa future mo at ikapapahamak mo yan, hindi ka niya hahayaang magpatuloy dyan. Aalisin ka niya ng Diyos kahit masaktan ka pa. Kasi mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapahamak. Di ba mapapansin niyo? Marami tayong gusto sa buhay na to na hindi nangyayari. Kasi ayaw ng Diyos nun para sa'yo. Lalo na kung anak ka niya. Lalo na kung mananampalataya ka at tunay na ikaw ay may personal ng relasyon sa Diyos. Diba? Ganun mag-ingat ang Diyos natin. Alam niya yun, hahawakan ka niya. Iingatan ka niya kasi anak ka niya. Hindi niya hahayaang magkamali ka. Kaya nga haharangan niya yan. Hahadlangan niya yan. Ipatitigil niya yan. At hindi yan magkakaroon ng katuparan. Kung hindi yan ang totoong plano niya para sa iyo. Kaya huwag kang masasaktan. Pag nangyayari sa buhay natin, yung mga parang, at ganoon, hindi natutupad yung pangarap ko, but parang hindi nangyayari ang gusto ko. It's about time to talk to the Lord. Pray to Him. Ask Him, Lord, ano ba talaga yung plano mo for me? Kasi kung hindi ito yung plano mo, dahil hindi ito nangyayari, tulungan mo ko. Ipakita mo sa akin yun. Reveal to me. Anong gusto mo talaga? Para yun yung gagawin ko. Kung sa ganun, hindi ko na ito danasin. Kasi sabi ko nga, Lord, kung noon pa, ay sinunod ko na ang Panginoon sa talagang gusto niya para sa akin na gawin ko, wala na sanang oras, panahon na nasayang. Hindi na sana nagkaroon ng mga relationships na nasira dahil lang sa mali na mga desisyon. Hindi na sana nagkaroon ng mga bagay na naging kapahamakan ko. Diba? Naging maayos sana yung flow at takbo ng buhay kung hindi naging matigas ang ulo. Diba? Pero wala tayong dapat pagsisihan sa mga pangyayari yun dahil natuto tayo doon. Doon tayo nag-grow. Diba? Pero sana wag nang maulit. Nakakalungkot pag nauulit eh, diba? Kaya napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Dahil hindi niya pinahintulot na magpatuloy tayo na mapahamak. Dahil yan po talaga ang ating Panginoon. Gabayin natin siya na nagmamahal sa atin at nag-iingat. Napakabuti ng Panginoon. Thank you, Lord, for all the love. Thank you, Lord, for all the blessings. Thank you, Lord, for all your loving kindness, gentleness, for your grace. Thank you so much, Lord. So, sabi dito, so no matter what you're facing, you can ask God for patience and trust that He is in control of your future. Gawin nating nagkapag-control ng buhay natin at ng future natin ng Panginoon. Huwag nating agawin yung control. Parang manibela sa sasakyan. Huwag kang makipag-agawan sa manibelang hawak-hawak na ng Diyos para sa buhay mo. Kasi minsan inaagaw natin, Lord, ako na magdadrive ng buhay ko. Kasi alam ko naman at kaya ko naman to. Huwag. Hayaan natin ang Diyos ang mag-control ng ating future. And no matter what uncertainty lies before you, when you rely on the Lord, you can be someone who waits well. So natutunan natin na maging patience sa paghihintay sa kung ano ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Ang tanong, nananalangin ba tayo? Kasi anong hihintayin mo kung hindi ka nananalangin? So keep on praying, open mo yung communication mo with the Lord,
Huwag kang titigil na kahit parang wala pang tugon. Sige lang, magdasal ka lang at patuloy na magtiwala sa Panginoon dahil tutugunin ka niya. Sigurado yan. Hindi ka niya bibiguin sa iyong mga panalangin. Magtiwala lang tayo't manampalataya sa galing kapangyarihan ng ating Panginoon na tunay na nakakaalam ng ating kinabukasan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng itinutulong mo sa amin, sa lahat ng bagay na ginagawa mo para sa amin. Salamat, Lord. Gamat minsan, gusto namin ng quick solution para sa mga problems namin. Pero hindi ganun ang buhay, Lord. We need to wait patiently sa sagot mo. Dahil kapag sagot mo ang aming sinunod at hinintay, sigurado hindi kami magkakamali. Sigurado, Lord, magiging maayos ang takbo ng buhay namin. Magiging malinaw ang direksyon namin. Salamat, Lord, for always being with us, Father. Thank you, Lord, sa patuloy na pagtugon sa aming mga panalangin. Thank you po talaga. Hindi madali, Panginoon, ang maghintay. Pero, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at patuloy mo kaming tulungan na matutong maging mapagpakumbaba, matutong maghintay, at matutong kumapit sa iyong mga pangako, Panginoon. Maraming salamat, Lord, kasi kailangan namin maghintay, Lord, kasi your timing and your ways are perfect. Hindi namin alam yun, Lord. Sabi mo nga, your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts. Wala kaming kapangyarihan tulad mo, Panginoon. Ikaw lang nakakaalam ng lahat. So, as we wait for you, Lord, help us to learn na dito sa aming current situation, mag-focus kami sa mga bagay na pwede mong ibigay sa amin at sa mga bagay na meron na kami na ibinigay mo dahil sa kabutihan at pag-ibig mo. Naway matuto kaming makontento sa kung anong meron kami, Panginoon. Matuto kaming magtiwala ng buong puso at buong kaluluwa sa iyo, buong lakas. Lord, thank you for everything, Father God. Bagamat kami nagkakasala, bagamat kami patuloy na nagiging matigas ang ulo, patuloy na nakakalimot, Panginoon, pero nandyan ka palagi para tulungan kami, unawain kami, patawarin kami, at tulungan sa lahat ng oras at sandali ng mga buhay namin. Thank you, Lord. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon. Ano man ang kanilang mga dalahin, ano man ang kanilang mga problema, ano man ang nais nilang idulog sa iyo, Panginoon, naway matuto sila na maghintay, matuto silang magpakumbaba at mapuno ng pag-asa mula sa iyo. Father God, thank you for everything, Lord, lalo na sa mga taong may mga karamdaman. Huwag nawang mainip sa kanilang mga kagalingan, sapagkat alam mo, Panginoon, ikaw may hawak ng buhay namin. Pagalingin mo po ang mga taong may mga karamdaman, O Diyos, at naway patuloy silang magtiwala sa iyo bilang aming Diyos at tunay naming tagapagligtas. Sa mga taong di pa nakakilala sa iyo, Panginoon, bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka. Tanggapin ka bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas at tuluyan na nilang talikuran ng kanilang kasalanan. Mag-repent at huwag na itong balikan. Maraming salamat, Lord, for always being there for us. Thank you, Jesus. Thank you for your love, for your mercy, for your goodness, for your kindness, for your faithfulness, for your grace. I-bless mo, Panginoon, ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian International Ministry, ganun din, Panginoon, ang Global Life University. Thank you, Jesus, for everything. We love you, Lord God. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. You deserve all the highest praise. Maraming salamat. Thank you, Kuya Alan and Ate Ella, for watching. And I hope na magpatuloy po tayo, no, sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Huwag po tayong bibitiw. Napakabuti po ng ating Panginoon. Thank you din po sa nanood sa ating Mavs TV Facebook page, kay Ate Marilyn, kay Ate Edgy, kay Ate Lucy. Maraming salamat. Sabi ni Ate Marilyn, what a mighty God we serve. Hallelujah. Praise His holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. So maraming salamat pong muli sa inyong lahat. At bukas po, muli tayong magkita-kita sa ating pong daily devotion live dito sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa ating YouTube channel. So, sa mga hindi pa po nakapollow, please mag-follow po kayo sa ating mga Facebook pages para po
kapag ka may live tayo or any uploads, any updates, ay ma-notify kayo ni Facebook. Palambing naman po, pa-subscribe ang ating YouTube channel, Ate Mavs TV, para kapag gusto niyo pong balik-balikan ang lahat ng ating mga live dito po sa devotion natin, ay pwede ninyo yang mapanood din sa ating YouTube channel. At pwede nyo i-share sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala na gusto nyo makapakinig din ng mabuting balita. Ito pong live natin ngayon ay pwede ninyong i-like and share, i-heart, para po marami ang makapanood at marami pong mabahagi na ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po. Kita-kits po ulit tayo bukas para sa ating pong live devotion. God bless. Always remember, God loves you.